personalities and moods. We can't wait to try them all, but now, we'll open the floor to our friends in the media for some Q&A. First questions will be coming from Michael Almazen from Abante. Hi, Elijah! Hello po! Congratulations! Kasi imagine at the young age, talagang may business ka na, talagang inspiration ka sa mga kabataan na magkaroon din ng business. Pero ikaw ba, since nung bata ka pa, into business ka na, gusto mo na magkaroon ng negosyo? Yes po, gusto ko na po talagang magkaroon ng business since I was young. Especially po during prima donnas era po, nung nakaka-earn na po talaga ako kasi naka-instill po sa akin na hindi naman po always may shows, hindi naman po always may ganap po sa showbiz. As a breadwinner po, syempre po, di ba, kailangan ko po mag-isip ng ibang ways para po maka-ipon po. Pero ayun, mag-charge ka na po agad. Hindi, ayun. So, actually po marami po akong pinag-isipan na business. And yung isa nga pong business, pinapagalitan po ako ni Mommy. Kasi ang naisip ko po dati, funeraria. Ay! Bakit sa mga ganun, bakit funeraria naman before? Kasi po malakas po yun pag Pag may namama. Opo. Then, ayun po. Then, kumbaga po, hanggang sa namili na po ako between coffee shop and perfume. Pero po kasi, for me po, mas malaki po kasi yung i-invest ko po sa coffee shop. Kasi po mahilig po ako sa coffee. So, ayun po. Mas malaki po yung invest ko po sa coffee shop. Especially, gusto ko po kumbaga quality po talaga yung i-serve ko po. Like, the place, the coffee itself, everything po. Whereas the perfume po, mas mababa po yung investment ko po here. At the same time, maganda rin po yung quality. Malaki din ba yung return? Expect return? Hopefully po. Pero, gaano ka hands-on sa pagpili ng mga scent? Kasi di ba we have Ibarra, Simon, and Florante. Are those parang pang lalaki lang ba yun? Kasi mga lalaki yung Yes po. 3 cents for women and 3 cents for men po. The 3 cents for women are Laura, Clara, and Blanca. And the 3 cents for men are Florante, Simon, and Ibarra. So, naka-classify po siya sa floral, fruity, and strong. And even dun sa guy? Yes po. Oo. Pero paano ka namimili ng scent? Dun po sa pagpili po ng scent, sinabi ko po sa team ko po, sa manufacturer, kung ano po yung gusto ko po, kung ano po yung nai-imagine ko pong amoy nila Simon Ibarra. Kasi these names po, the names po of the scents are inspired po talaga by Noli Metangere, Florante at Laura, Ibong Adarna. Kasi nagsa-stage play po ako and yun po yung mga sina-stage play ko. So ayun po, sinabi ko po sa kanila na ang nai-imagine kong amoy ni Ibarra is ganito, yung kumbaga pagkapasok pa lang mapapalingon ka agad, something strong, something ganito, something ganyan. So dun po kumbaga na pag-anuhan po yung mga scent. Binigyan po nila ako ng mga oils, ganyan, ng mga scents, tapos parang, ay, parang hindi ito. Try natin i-mix yung itong ingredient na to with this ingredient. So, doon po siya nabuo. Ang bongga, very hands-on ka talaga. Opo, actually nga po, since nagta-taping din po ako, taping po sa umaga, sa kotse na lang po ako matutulog sa biyahe pa uwi. Then, pagka-uwi po, all night po talaga, nagre-research na po ako. So, yun po yung ginagawa ko. Minsan nga po, 5 a.m., 6 a.m., magpa-message pa po ako sa team ko. Sa mga pabango pambabae, sa mga pambabae mong pabango, ano yung parang closest or pinakagusto mo? Actually po, ang favorite ko po now is si Laura. Opo. Actually nga po, yun din po yung gamit ko now eh. Opo. Kasi gusto ko po yung something na it makes a statement, pero hindi po siya yung kumbaga sumasapak po sa ilong, hindi po siya yung gumuguhit because meron po kasi ako allergic rhinitis. So, medyo sensitive po ako sa mga scents. Whereas po yung mom ko po, ang favorite niya naman po is si Blanca kasi po super strong. And gusto niya po yung pagkapasok niya po agad pagtitinginan po siya. Ang bongga, maski may allergic rhinitis, kaya talagang about perfume yung business mo. Congratulations! Thank you po!
All right. Thank you for those wonderful questions. We got to know Elijah's very hands-on process in the making of her perfumes. Next is Glenn Sibonga from Showbiz Bonga. Bonga. Hi Elijah. Hello po. Congratulations. Curious lang ako doon sa name. Sinadya mo ba na piliin ito dahil medyo katunog din ng ano mo, ng name mo talaga? Elijah Halia. Actually no po. Kasi nag-base po talaga ako sa may kinalaman po talaga sa Filipino mythologies, Okay, Filipino mythological gods and goddesses. Kasi po, ang napapansin ko po is, sikat po ang mga mythological goddesses and gods, pero ang sikat po is sila Aphrodite, sila Zeus. Kumbaga more on Greeks, Romans, Latins, pero yung mga Filipino gods and goddesses, hindi po sila masyadong known, even po locally. So, Lalo na ng mga Pinoy, di ba? Opo, like mas kilala po nila si Venus, alam pa po nila yung backstory ni Psyche, pero pag tinanong niyo po sila about kay Kila Baconawa, wala po silang masyadong maisasagot. So yun po yung talagang pinag-focusan ko po, kung ano po yung name, kung ano po yung Filipino mythological name na maaalala po talaga. Nakakatuwa kasi talagang pinapalaganap mo rin yung Pinoy culture natin through your brand. Ayan. Tapos syempre yung Halia, 'di ba? Bukod sa pagiging moon goddess, rin siya warrior and protector ng mga kababaihan. Ikaw ba do you also advocate yung mga women empowerment saka yung protection for women? Yes po. Actually nga po, funny story. Kapag lumalabas po kami ng friends ko, like mga girlfriends, ganyan, tapos po kapag may mga mambabastos po sa kanila, kailangan po nila akong pigilan kasi mapapaaway na po ako. Opo, kasi ganun po ako ka-protective. Pang-warrior effect talaga. Opo, kulang na lang po mag-change outfit na po ako. Magbaluti na. Opo. Ayun, syempre medyo muna tayo, hindi mo na serious, di ba? Elijah, sino yung sa mga female scent, sino sa mga artista yung bibigyan mo? Syempre po, dyan po ako minsan na kung sino po yung mga bibigyan kasi medyo makakalimutin po ako. So kung sino po yung lagi ko pong nakikita, yun po yung kumbaga priority po na bigyan ko po ngayon yung mga kasama ko po sa Maka, both female and male. And syempre po yung kasama ko po sa Cruise versus Cruise. Yung sa mga dati mong kasama, sa prima donna saka underage? Sa mga dati rin po, yes po. Kaso po parang hindi ko po sila masyadong priority now. Kasi hindi pa naman po kami nagkikita-kita ba. Hindi po kasi katulad ng Maka taping. Nagta-taping na po kami every Tuesday and Thursdays. So, ayun po. And yung sa underage po, si Lexi po, kasama ko po siya sa Cruise versus Cruise. So, diba? Considered as, na rin po siya. So, pasok na siya doon. So, yun din yung sa mga, sa male scent, yung mga kasama mo rin sa Maka. Yes po, Maka and Cruise versus Cruise po. Ayan, congratulations, Elijah. Thank you po. Thank you, Sir Glenn, for those questions. Next is Flo Galindas from Counterflow. Hi, Eli. Good afternoon na ba? Yeah, good afternoon. Doon muna tayo sa na-curious ako kasi doon sa process. Paano yung naging feedback ng mom mo? Tapos, yung decision, kasi to be honest, bihira lang talaga yung under early age, yung tipong, gusto ko na magkaroon ng income or passive income. Pero yung proseso nung with mom, parang, ito na yung gusto ko, or ganun. Kasi nabahit mo kanina, gusto mo ng medyo funeraria or something. Yung mga ganun. Pero yung, paano yung nagkama, parang ito na yung decision mo and all? Kasi po, nakikita naman po ni Mommy na nagre-research po talaga ako, na gusto ko po talagang magkaroon ng business. Open naman po kasi kami ni Mommy sa isa't isa. So, minsan po, nagkakaroon po ako ng random thoughts. Then, kapag maganda naman po, sinasabi niya po sa akin. And during the entire process po talaga, sa scents, actually po kasama ko po siya nung nag-aamoy-amoy po kami ng scents.
Actually nga po, muntik na po magkaroon kami ng nose coma kasi po super dami na po namin inamoy talaga. And kahit ano pa pong amoy pa po namin ng coffee beans, hindi na po talaga nawawala yung sakit ng ulo namin. Pero ayun, every step of the way, andun po si Mommy. In this one, si Halia, in terms of gano'n ka hands-on in terms, di ba, syempre nadali niyo na to market. So, first question ko doon is parang saan na namin siya mabibili? May area na ba to? Or it will be online? Syempre mga fans mo din yung mga tao gustong makatry, especially may mga familiarity kasi may Florante, may Laura, yung affinity for a Filipino to try a Filipino name brand. So may mga selected areas ka na ba or online e-commerce na napapartneran mo na? As of now po, ang partners po namin ay TikTok Shop, Shopee, and Lazada. Doon po namin muna ilalabas po yung mga perfume kasi as an actress po and as someone po na hindi po masyadong lumalabas, mas prefer ko po talaga yung bumibili na lang po online. And kapag nakikipagkwentuhan din po ako, kapag nagbabasa din po ako ng mga posts online, yun din po yung prefer nila. Which is medyo challenging po sa perfumes kasi ang perfumes po, kailangan mo po muna maamoy before mo po bilhin, diba? So, regarding that, ang bala ko po is maglabas po ng testers at a really low price po para pag bumili po yung mga buyers, alam po nila kung ano po yung gusto nilang amoy. In terms of pricing, ano yung target pricing mo sa pabango? Ang target po is yung 30 ml po, 399. Then for the 70 ml po is 699 po. Not bad kasi mura rin yun, especially sa mga younger market. No? Ayun. Yun lang so far. Congrats sa Maka at saka good luck din sa Cruz vs. Cruz. Thank you po! Thank you for those questions, Sir Flo. Next is Sir Richard Paglikawan from Lionheart TV. Hello po! Hello Eliza, good afternoon. Congratulations sa Halia. Actually, ang question ko lang is, paano nag-start yung fascination mo sa scents? Okay, fascination po sa scents. Actually, matagal na po siya. Kasi nga po, super mapili po talaga ako sa perfumes. Like, may mga times po na magugulat na lang po ako, bibilan ako ni Mommy, tapos hindi ko po gusto yung scent. Pero gusto niya po, kumbaga super tapang for me, but for her, it's okay. Then may gusto po akong scent, tapos siya hindi niya po gusto kasi it's too mild for her. So, kumbaga, nag-build up na rin po yung parang desire na magkaroon po ng perfume business para po makapag-accommodate po ng iba't ibang nose, ng iba't ibang pang-amoy po. Pero yung girl na at your age ba, ano ba para sa inyo yung perfect na scent? Perfect na scent? Something na head turner, something na kumbaga po maaamoy mo po agad pagkapasok pa lang ng room. Pero not yung too strong na talaga pong sasakit po yung ulo mo po or kaya po parang guguhit po sa ilong. So, ayun po. Pero it still screams woman. For me, that's the perfect scent po. And ito na lang, syempre, bilang a businesswoman at your age, sino yung mga nilulook up mo? Okay, ang mga nilulook up ko po is syempre po si Ate Gabby Garcia, yung, di ba po nag-launch po siya ng 5 Beauty, which is quality makeup brand po. Actually po, meron po ko sa house po, and ginagamit ko rin po talaga siya. And ano po, si Miss Glenda po, sila po yung kumbaga nilulook up ko po talaga. Glenda yung... Sa Brilliant po. Thank you, and congratulations sa business mo. Thank you po. Alright. Next is Albert Abelita from Chicanes. Hi, Pare! May pagganto ko palang drama-rama na. Ayan. Ay, congratulations! So, tara, I love the packaging. Lakas makasosyal. So, ikaw ba, dear? Like, gano'n ka
especially for artista, minsan ba nakaka-apekto sa'yo yung not necessarily judgment, but maybe parang impression of a celebrity based sa amoy ng fragrance niya, nung perfume niya? For me po, yes. Kasi syempre kapag celebrity ka po, di ba, first impression lasts po talaga. So, for me po kasi, yung scent po is associated po siya sa memory ng isang tao. So, usually po ang mga naririnig ko po kasi, uy, ang bango ni ganito, ganyan, amoy baby. Uy, ang bango ni ganito, ganyan, amoy amoy bulaklak. So, isa rin po yun sa sa mga naging inspiration ko po sa mga scents para po ma-remember din po talaga yung mga tao. Kasi hindi naman po celebrities lang yung may first impression lasts eh. Siyempre po kahit po yung mga nagtatrabaho po sa mga call center, ganyan, o kaya po kahit po yung mga estudyante po, gusto po nila yung kumbaga maaalala po sila agad. Especially po kapag may mga love life sila, ganyan. So, ayun po. Meron ka na bang na-encounter na hindi mo bet yung yung fragrance niya, and then how did you deal with it? No name dropping naman. Syempre po, hindi naman po yun maiiwasan ng kahit sino. Kasi iba-iba naman po tayo ng personalities. Iba-iba na naman po tayo ng gusto po talaga na scent. So, ayun po. Ang ginagawa ko na lang po kapag ganon is sinashutdown ko na lang po yung nose ko. Or kaya po umiinom na lang po ako ng antihistamine. Para po hindi po ako ma-allergy. Kasi usually naman po ang mga ayaw ko lang po na scents po talaga is yung super strong na sinisip po na po ako. Talaga pong ina-allergy po ako. So regardless of the smell. Yes po. Of the kasi hindi lang ganun ka-strong. Opo. Pero like, how do you for men, parang what kind of scent will impress you from a man? Okay, siguro yung kapag first impression lang, like yung kumbaga sa events, ganyan. Kasi di ba usually naman po sa mga events, once lang naman kayo mag-meet, then after that, hindi na. Especially sa mga, if yung mga big events talaga. So for me is yung Simon. Kasi yung Simon, nagtanong-tanong din po ako sa mga guys, kumbaga pinaamoy ko po talaga. Pinaano ko po talaga siya, kumbaga dinesign ko po talaga siya na head turner po na kumbaga maaalala po agad. Pero if sa long run po, like yung hahanap-hanapin ko po talaga sa isang guy, it's the Ibarra po. Kasi strong po siya, pero hindi po siya ganun ka sakit sa ilong, but ang tawag dito, yung kumbaga maaalala mo po talaga na it's unique, it's a unique scent. And last question, do you believe in love at first smell? Yes. Kasi ako, nagkakaroon ako minsan ng, hello, crush ko si ganito kasi ang bango-bango niya. So, ayun po. Isa po kasi talaga yun, first impression po kasi talaga malaki po yung pinaplay niyang role sa love eh. Lalo po kapag love at first ganito. So, ayun po talaga. Thank you, dear. Congrats, Mare. Thank you, Mare. Bye. Thank you, Sir Albert, for those very interesting questions. And next, we have Sir Jojo Gabinete from PEP. Hi, Elijah. Hi po. Gaano ka-difficult mag-put up ng perfume business? Honestly po, on a scale of 1 to 10, mga 10. Mga 10 po talaga. Kasi ang naging challenge po talaga is syempre po iba't ibang, yun nga po, iba't ibang tao, iba't ibang pang-amoy, iba't ibang preference po. At the same time, ang what do you call this, ang platforms po namin is online. So, hindi po nila maaamoy, hindi po nila ma-test muna before buying. So, doon din po talaga ako nahirapan. And sa pagpili po ng men's scents. Kasi syempre po, as a
woman, hindi naman po ako, kumbaga, iba po yung gusto pong amoy ng mga lalaki kaysa po yung gusto pong amoy ng mga babae sa lalaki. So, isa rin po yun sa mga naging struggles. Bago ka nagtayo ng business, nag-research ka muna? Yes po, nag-research po talaga po muna ako. Kasi, ang ano ko po is, it's my name on the line. It's my money on the line. So, ayoko rin naman po, kumbaga, magbigay po ng product na hindi po quality. Kasi, it also represents me. So, ako po, masyado po akong naging hands-on, masyado po akong naging perfectionist po dito sa Halia. Kaya po, kinakabahan po ako actually. Pero, proud po ako na nailabas ko na po. Doon sa tatlong sense, anong personal favorite mo? Sa women po or sa men po? Okay po. Sa women po, personal favorite ko po is si Laura po kasi it makes a statement pero hindi naman din po siya yung ganun ka-strong. So it's perfect for someone na may allergic rhinitis. And for men, ang favorite ko po is Ibarra. Opo. Tapos kanina nabanggit mo gusto mo rin yung funeraria. Bakit? Ano po, kasi po, lagi ko po naririnig na malakas daw po ang funeraria. Tapos, onti lang po kasi yung nakikita ko pong ganun sa amin po. Kaya ko po siya talaga naisip. Saan ba yung sa inyo? Quezon City po. Hindi ka takot sa pati? Hindi naman po. Mas takot po ako sa mga ghosters, ganyan. Just kidding po. Pero may plano ka pa rin na mag-put up ng funeral parlor business? Opo, meron po. Kapag ano po, kapag kunwari po, nagkaroon na po ako ng sarili pong bahay, tsaka po ako magtatayo para po hindi po matakot si mommy. Kasi po sinasabi po ni mommy noon, ano ba yan? Ano yun? Saan mo itatayo dito sa bahay? Ano, matutulog tayo kasama mga patay? Thank you. Right. Thank you for those questions, Sir Jojo. Do you have any more questions, friends in the media? Anyone? Okay. Now that concludes our Q&A session.